Isinusulong ng Ombudsman na magkaroon ng cybercrime laboratory, dagdag na personnel at makabagong teknolohiya. Mula sa panukalang pondo nito sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Karagdagang tao at paggamit na makabagong teknolohiya gaya ng artificial intelligence. Kasama ito sa tinututukan ng Office of the Ombudsman para tugunan ng malaking bilang ng mga kaso na nakabinbin sa ahensya. Sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang budget nito na nasa higit 6.3 billion pesos, sinabi ni Officer in Charge Overall Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr. na aabot sa 950 fact-finding cases ang kasalukuyang nakabinbin as of July 2025 sa Office of the Ombudsman. Kaugnay nito na naging tanong ni House Assistant Majority Leader Antonino Roman III kung ano ang gagawin ng ahensya para mapabilis ang pagresolba sa mga kasong ito. We are in the process actually of adding more personnel to our manpower complement. Actually, as of until June or July of this year, we have a total of 210 newly hired personnel. This would include lawyer and non-lawyer, Your Honor. And this would greatly complement our efforts to speed up the fact-finding and other investigation of our office. Aminado naman ang Office of the Ombudsman na hindi pa nito nagagamit ng lubusan ng artificial intelligence kasunod na naging tanong ni Representative Ramon para makatulong na mapabilis ang proseso sa mga kaso sa ahensya. Ayon kay Balmeo, kasama sa kanilang panukala para sa 2026 budget ng ahensya ay ang pagkakaroon ng cybercrime laboratory. To help our investigators to be abreast with the new technology. We are hopefully requesting for 568.735 million as part of the MOOE, and this would finance or be used partly to beef up or put up a cybercrime laboratory. Anya, as of July 2025, nasa 47.49% ang conviction rate sa mga kaso na nasa Sandigan Bayan o nasa 180 na mga kaso. Kasama din sa panukala ng Office of the Ombudsman ay ang pagkakaroon ng karagdagang Ombudsman Assistance Center sa iba't ibang bahagi ng bansa para mas maabot ang mas maraming tao. Ayon sa Office of the Ombudsman, kasama sa mandato nito ay ang tumanggap ng mga isinusubinting mga salian sa mga lugar na ito. Pero suwestyon ni House Committee on Appropriations Chair Representative Micaela Swansing, mas maganda kung palalawigin ang mandato o pwede nitong gawin. Sana po maging avenue din po sila para sa mga kababayan natin na gusto pong magsumbong, may gustong idulog patungkol po sa mga nakikita nila, most especially with regard to the flood control developments. Kaugnay nito, plano naman ng Ombudsman na makapagtalaga ng permanenteng mga abogado sa bawat Ombudsman Assistance Center para makapagbigay ng tulong. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.